Amen. That's a great song. Our God is always greater. Amen. God is greater. Kaya anuman ang kaharapin natin, mga kapatid, anumang mangyayari po sa atin, isipin natin, we have a great God. Amen. Amen. I believe those songs help us to and prepare our hearts sa pakikinig po ng salita ng Diyos. Amen. And despite na wala pong ating mahal na pastor, alam niyo po mga kapatid, ay lagi pong ilagay natin sa isipan natin ang pinagkakatiwalaan po ng pulpit po dito na mensahe ay hindi po nanggagaling sa tao, kundi yan ay mula sa Panginoon at gumagamit lang siya ng tao na magdadala po sa atin. Kaya mga kapatid, let's not take it for granted, let's not be passive, and let's always be spiritual on receiving the message of God. Amen. All right, let's all stand up, please. Let us all stand up, please, as we call on our preacher for tonight, Sir R.J. Landicho. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. At thank you po, Sir Joe, for the privilege at makapagsalita po ngayong gabi. Muli po, isa po mapagpala at maulang gabi po sa ating lahat. Sabi nga ni Sir Joe, medyo mayroong kalamigan ng panahon. Pero mga kapatid, pagdating sa pananambahan, pagdating sa ating pananampalataya sa Panginoon, huwag natin papahintulutan na tayo po ay manlamig. At lagi natin pagsumikapan, by the grace of God, na tayo po ay patuloy po na nagiinit pagdating po sa gawain ng Panginoon. Amen. Tayo po ay manatiling nakatayo, and let's open our Bibles in the book of Daniel. Daniel chapter number 3, beginning from verse number 28 down to verse number 30. Daniel chapter number 3, beginning from verse number 28 down to verse number 30. Verse number 28, then Nebuchadnezzar spake and said, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who hath sent his angel and delivered his servant that trusted in him, and have changed the king's word, and yielded their bodies, that they might nor serve nor worship any god, except their own God. Verse number 29, Therefore I make a decree, that every people, nation, language, which speak anything amiss against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, shall be cut in pieces, and in their houses shall be made a dunghill, because there is no other God that can deliver after this sort. Verse number 30, Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. Ayun po ay pagpapatuloy po natin ang tinatalakay po ni Pastor, ni Sir Maki. We heard great messages about being God's representatives, and tonight I'll preach about the impact of God's representatives. The impact of God's representatives. Tayo po yung sandaling manalangin. Let's close our eyes and let's bow our heads. Let's pray. Dakilang Diyos, makapangyarihan po sa lahat. Marami pong salamat sa gabing ito. Salamat po sa pagkakataon na muli po ay kami po ay tatanggap ng inyo pong salita. I pray, O God, na kayo po ang magkalob ng maayos po na espiritu sa inyo pong mga anak as they receive your word, O God. This is not my word. This is not my message, O God. Just use me, O God. Just make me a blessing sa mga anak po ninyo, Panginoon. Kayo po ang manguna, kayo po ang mag-empower po sa akin. Alam niyo po ang aking limitation, Panginoon. Alam niyo po ang aking condition. Sa inyo lamang po ako umaasa, Panginoon. At ano man po, nakikita niyo po na karumihan sa aming puso at kaisipan, Panginoon, mga bagay na pwedeng humadlang sa pagpapalang ipagkakalob niyo po sa amin ngayong gabi, patawarin niyo po kami, Panginoon. Please make us worthy, O God, to receive the blessings, Panginoon, na ipinirepare niyo po sa amin, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Please be seated. Please be seated. At the title of the message this evening is The Impact of God's Representatives. The Impact of God's Representatives. Pag sinabi po nating impact, it means a significant or major effect. A significant or major effect. Yan po ang impact. At pag pinag-usapan naman po natin ang word na effect, it means it is the result or outcome
as God's representative, kung tayo po ay magpa-function as God's representative, naniniwala ako mga kapatid na hindi lang natin ma-enjoy ang ating buhay bilang isang Kristiyano, hindi lang natin ma-enjoy ang ating buhay bilang isang representative ng Panginoon, kundi mga kapatid, magkakaroon din po ito ng impact sa buhay po ng ibang tao. Maganda po na nakikita po natin ang impact o ang resulta ng Diyos sa ating buhay. Pero maganda rin po at very encouraging po mga kapatid na makita din po natin ang impact ng Diyos sa buhay po ng ibang tao sa pamamagitan po natin. We can be used by God by the grace of God. Amen. Hindi po tayo ang nagbabago ng tao. Hindi po tayo ang nagbibigay ng impact sa buhay ng mga tao, ang Diyos at hindi po tayo. And ito po ay isang napakalaking pribilehiyo lamang ang tayo po ay may pagkatiwalaan ng Panginoon na maging blessing sa ibang tao. Iyan po ay isa pong napakalaking pribilehiyo na dapat po ay wag natin papahintulutan na ating pong mapalampas. Alam po natin ang ating condition sa harapan ng Diyos. We are not worthy to serve God. We are not worthy to be called God's representatives, mga kapatid. Hindi tayo karapat-dapat. Ito pong ating katayuan bilang isang niligtas ng Diyos. At ngayon, we have the privilege, mga kapatid, na maging kagamit-gamit sa biyaya po ng Panginoon. Amen? At dapat po natin itong enjoy. At nais ko lang po bigyan ng konting recap po yung tinalakay po ng ating mahal na pastor upang maunawaan po natin yung impact po natin bilang isang God's representative. Dito po sa talatang binasa natin, ito po ay ang istorya po ng mga Hebrew men, mga kapatid, na sabi nga ng ating mahal na pastor, hindi pa man po sila mga kapatid, nadadala sa Babylon, meron na po silang Diyos. Hindi sila sa Babylon, doon pa lang sila nagka-Diyos. Hindi po. Before na sila po ay dalhin sa Babylon, meron na po silang Diyos. At meron na po silang paninindigan pagdating sa Panginoon. Yun nga lang mga kapatid, ay lagi o lalo pang sinubok ng Panginoon ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Alam niyo po sa atin pong buhay bilang isang Kristiyano, kung ikaw man po ay nakaka-experience ng isang bagay sa iyong buhay na masasabi mong tinetest ka ng Panginoon, dapat malampasan mo yan. Kasi hindi lang hanggang dyan ang gusto ng Diyos, ang bawat isa po sa atin ay lumago. At sa bawat testing ng ating pananampalataya, sa bawat pagsubok natin bilang isang Kristiyano, mga kapatid, ang gusto ng Diyos ay malampasan natin yan upang tayo po, mga kapatid, ay makapag-move to another level. Yun po ang gusto po ng Diyos. Ito pong istorya po nito patungkol po sa kay Meshach, Shadrach, and Abednego. Alam natin diyan ang kanilang dating mga pangalan at alam natin na yan po ay pinalitan na lamang po ng Babylonia. Pinalitan na lamang po. At alam po natin na ito pong si Daniel, mga kapatid, ay nagkaroon po siya ng maayos na relasyon kay King Nebuchadnezzar. Siya po ay nagkaroon ng maayos po na relasyon. Sa kadahilan ng yung panahon na hindi kayang interpret ng mga taong inaasahan ni Nebuchadnezzar ang kanyang panaginip, ay na-interpret po ni Daniel. Hanggang sa dumating sa punto na siya po ay binigyan ng magandang posisyon. And of course, meron siyang kasamahan at ni-request niya rin na bigyan din ng magandang posisyon ang kanya pong mga kasamahan. Yun po ang nangyari. At by the grace of God, nagkaroon po sila ng magandang posisyon sa Babylon. Pero hindi po doon nagtatapos. Sa kanilang pagkakaroon ng magandang posisyon, doon pala sila po ay susubukin ng Panginoon. Yung binago po ang kanilang pangalan, wala silang pakialam. Sige lang, baguhin nyo ang pangalan. Sabi nga ng ating mahal na pastor, pwede nilang baguhin ang pangalan natin. Pero hindi ang Diyos natin. Hindi po nakontento si Nebuchadnezzar na baguhin lamang ang kanilang pangalan. Ang gusto pong mangyari ni Nebuchadnezzar ay mabago din po nila ang kanilang Diyos. At pag nabago nila ang kanilang Diyos, mga kapatid, magkakaroon din sila ng panibagong pananampalataya.
Naku niyo po, yan ang gustong mangyari po ni Nebuchadnezzar. And in chapter number 3 of the book of Daniel, in verse number 1, andyan na po yung decree, andyan na po yung commandment, andyan na po yung decree ni Nebuchadnezzar, yung siya po ay gumawa ng golden image. Lahat po ng nasa position, they are obliged, mga kapatid, na kung saan ay pumunta sa isang lugar kung saan doon nila sasambahin ang Diyos-Diyosan na kung saan ay ginawa ni Nebuchadnezzar. In verse number 1, Nebuchadnezzar the king made an image of gold whose height was 60 cubits and the breadth therefore 6 cubits. He set it up in the plain of Dura and in the province of Babylon. Then Nebuchadnezzar the king sent to gather together the princes, the governors, and the captains, the judges, the treasurers, and the counselors, the sheriffs, and all the rulers of the provinces to come to the dedication of the image which Nebuchadnezzar, the king, had set up in front of them. Kasama po sila doon, mga kapatid. Kasama po sila sa may mga katungkulan. Isip-isip nila siguro, bakit pa kasi naisa-isama? Kung nai-request pa kami ni Daniel. Mga kapatid, may purpose ang Diyos. Merong gustong ipakita ang Diyos sa mga taong hindi naniniwala sa totoong Diyos. Amen. May gustong ipakita ang Panginoon. Could you imagine after 49 of the book of Daniel chapter number 2, tingnan niyo po yung verse number 49. Then Daniel requested of the king, and he said, Shadrach, Meshach, and Abednego over the affairs of the province of Babylon. Could you imagine? Hindi po yun aksidente. After that, merong kagad decree na binitawan si Nebuchadnezzar. Could you imagine? Kasasalang lang nila. Susubukin na kagad ang kanilang pananampalataya. Kasama po sila sa mga dapat ay pupunta po doon upang mag-fall down, not just bow down, but mag-fall down. Doon po sa imahe po na ginawa po ni Nebuchadnezzar, sa imahe na kung saan ay ginawa po ni Nebuchadnezzar. At ang sabi po ng Biblia, verse number 4, this is the decree. Then an herald cried aloud, to you it is commanded, O people, nations, and languages, that at what time ye hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, dulcimer, and all the kind of music, ye shall fall down, worship the golden image that Nebuchadnezzar the king had set up. Could you imagine? Mga kapatid, merong authority si Nebuchadnezzar na gawin yun. Pero there is something in the mind of this Hebrew man, mga kapatid, na hindi kayang gapiin o hindi kayang pakialaman ni Nebuchadnezzar. Kaya niyong pakialaman ng pangalan namin, sige, bahala kayo. We are God's representatives. We are not representing ourselves. We are representing our God. Wala kaming pakialam kahit anong gawin niyo sa pangalan namin. But never niyong babaguhin ang isang Diyos na kung saan ay aming pinaglilingkuran. And never niyong babaguhin ang pananampalataya namin sa Diyos na aming pinaglilingkuran because we are His representatives. Ano po ang sabi po nila, verse? Sabi po ng Biblia, to make the long story short, mga kapatid, hindi po sila sumunod. At napansin po ng isang Chaldeans. At inulit ng Chaldeans in verse number 8. Teka lang, nagluhuran ng lahat. Teka lang, lahat nag-fall down na. Not just bow down, but fall down. Verse number 8, wherefore at that time, certain Chaldeans came near and accused the Jews. They spake and said to the king Nebuchadnezzar, pwede naman nilang sabihin na, meron pa pong hindi nakaupo. Ay, meron pa pong hindi nakaluhod. Meron hindi pa po naka-fall down. Ang Nebuchadnezzar, hindi. Inulit niya pa. Parang iniinit niya si Nebuchadnezzar. Ang sabi niya, they spake and said to the king Nebuchadnezzar, O king, live forever.
thou, O King, has made a decree. Di ba, King, meron kang ginawang decree. Meron kang commandment that every man that shall hear the sound of the cornet. Di ba, meron kang ginawang decree na pag meron silang narinig na music instruments, ay dapat sila ay magpo-fall down. Dapat po ay magpo-fall down lahat. Pero merong hindi nag-fall down. Merong 3 hindi nag-fall down. And of course, sa kalagayan ni Nebuchadnezzar, hindi talaga siya matutuwa. King siya. Hari siya. Meron siyang pride na pinangahawakan. Meron siyang position na kung saan hindi basta-basta pwedeng lampasuhin ng sino paman. Hindi pwede. Kaya ano po sabi ni Nebuchadnezzar, verse number 14, verse number 13, then Nebuchadnezzar, in his rage and fury, galit po siya, commanded to bring Shadrach, Meshach, and Abednego. Then they brought these men before the king. Dinala po ang 3 sa harapan po ni Nebuchadnezzar. At siguro yung namukha-mukha ni Nebuchadnezzar, bigla siyang medyo konti nag-slow down. Verse number, bakit po nag-slow down? Sa kadahilanang ito pong si Shadrach, Meshach, and Abednego. Alam po, sila po ay, ang description po ng Biblia, sila po ay mas matalino, mas epektibo, 10 times kesa sa ibang pinagkakatiwalaan, ibang may position o nilagay sa position ni King Nebuchadnezzar. Ibig sabihin, alam niyang mapapakinabangan niya ang mga taong ito. Makikita niyo po yan in Daniel chapter 1, in verse number 19. Pwede niyo po yan buksan, pagsabahin na lang po. Dito po tayo, verse number 14. Nebuchadnezzar spake and said unto them, is it true? Totoo ba? O Shadrach, Meshach, and Abednego, do not ye serve my gods, nor worship the golden image which I have set up. Totoo bang hindi kayo sumunod sa makatuwid? Totoo bang hindi kayo nag-fall down? Totoo bang binaliwala nyo lamang ang aking decree? Verse number 15, now if ye be ready, that at what time ye hear, binigyan niya pa ng pangalawang chance. Inulit niya lahat. Could you imagine, paulit-ulit yung decree. Paulit, napansin niyo po ba? Pag ulit-ulitin natin, I think 4 or 5 times inulit ito. Sinabi na ng kanyang announcer, yung herald, sinabi pa ng Chaldeans, sinabi ni Nebuchadnezzar, mamaya sasabihin pa nila Shadrach. Verse number 16, Shadrach and Meshach and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. Sabi nga ni Pastor, kumbaga sa colloquial, wala kaming pakialam. Hindi namin kailangan ng second chance. Kung gusto mo, wag mo nang ulitin. Maliwanag sa amin ang decree mo. Ang iyong decree ay pag kami ay merong narinig na music, ay kami dapat ay magpo-fall down. Hindi kami bingi. Wala kaming pakialam. Hindi mo na kailangang ulitin yan. Hindi namin kailangan ng second chance. Yan ang aming paninindigan. Verse number 17, if it be so, our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of thine hand, O King. Kaya kaming i-deliver ng Diyos. Mga kapatid, kaya kaming i-deliver ng Diyos. Huwag mo kami, basta kung anong command mo, diyan ka lang mag-focus. Huwag mo na kaming pakialam, huwag ka nang maawa sa amin. Huwag ka na mag-alala sa amin. Kung anong command mo, yan na yan. At kung ano ang response namin, yun na rin yun. Kung ano ang aming response, yun na rin yun. Verse number 18, but if not, be it known unto thee, O King, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. At least, naging klarado na ang lahat. Gusto mo palang klarado? Niliwanag. Maliwanag na hindi kailangan ng second chances o second chance ng mga taong ito. Hindi nila kailangan. Ang kailangan nila ay ang Diyos, sa kung saan ay kanilang pinananampalatayaan by the grace of God.
And ano pong sabi? And then verse number 19, then was Nebuchadnezzar full of fury. Hindi na, full of fury na. Punong-puno na talaga siya, mga kapatid. Hanggang sa pinakita niya ang kanyang galit, mga kapatid, 7 times pinainit yung pugon. Grabing galit niya, mga kapatid. To make the long story short, mga kapatid, alam natin ang nangyari. Pinasok sila doon ng mga great men ni Nebuchadnezzar, chosen men ni Nebuchadnezzar, pero yung mga chosen men ni Nebuchadnezzar namatay lahat. Hindi pa nga sila pumapasok eh. Andun pala sobrang init siguro. Hindi naman sila totaling pumasok eh. Pero could you imagine, yung nasa loob hindi namatay? May sabi ng Biblia, may hibla ng buhok, wala man lang. Alam niyo, yung singe po doon, yung tinutukoy po, yung po yung nasa edge ng buhok. Yung nasa edge ng buhok, ibig sabihin yung kung meron mang unang-una na masusunog, yung nasa dulo. Nasa dulo ng buhok, pero mga kapatid, wala man lang. Pero ito mga to, namatay sila mga kapatid. Could you imagine? Verse number 26. Then Nebuchadnezzar came near to the mouth of the burning fiery furnace and spake and said, Shadrach, Meshach, and Abednego, ye servants of the Most High God, come forth and come hither. Then Shadrach, Meshach, and Abednego came forth of the midst of the fire. Could you imagine? Verse number 27. And the princes, governors, and the captains, and the king's counselors, being gathered together, saw these men upon whose bodies the fire had no power. At ang sabi ng Biblia, nor was an hair of their head singed, neither were their coats changed, nor the smell of fire had passed on them. Wala man lang kaamoy-amoy ng sunog. Could you imagine? Mga kapatid, ganyan kadakila ang Diyos ni Shadrach, Meshach, and Abednego. As God's representatives, hindi sila ang magaling. Ang Diyos nila ang magaling. By the grace of God. Amen? Hindi na nila kaya yon. Hindi na nila kaya yon. Wala na silang kinalaman dun, mga kapatid. Wala na silang kinalaman. Ang merong kinalaman ay yung kanilang nire-represent. Walang iba kundi ang Diyos. Amen? And in verse number 28, this is the impact. This is the impact of God's representatives. It is not the impact of God's representatives, mga kapatid, per se. Hindi talaga sila bilang isang tao. It is God's impact. Ito'y impact ng Diyos sa pamamagitan po ng kanyang representatives. Verse number 28, Then Nebuchadnezzar spake and said, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who had sent his angel and delivered his servants that trusted in him, and have changed the king's word, and yielded their bodies, that they might not serve nor worship any God, except their own God. One of the impacts, mga kapatid, ng mga representative ng Panginoon. They change their mindset. Binago nila, mga kapatid, ang mindset. They change their mindset. Or they change ang Nebuchadnezzar's mindset. Binago po ng mga ito ang kaisipan o mindset ni Nebuchadnezzar. Pag sinabi po nating mindset, it is a fixed state of mind. It means, number one, you can change others' mindset. By the grace of God, as God's representatives, you can change others' mindset. Mga kapatid, tingnan niyo po, ano ang mindset dati? Anong mindset dati ni Nebuchadnezzar? Ang mindset niya, siya lang ang malakas. Ang mindset niya, meron akong sariling Diyos. Ang mindset niya, mga kapatid, buksan natin ang ating Biblia in Daniel chapter 3 verse number 28. Ano po ang mindset ni Nebuchadnezzar? Daniel chapter 3 and verse number 14 down to verse number 15. Verse number 14, Nebuchadnezzar spake and said unto them, Is it true, O Shadrach, Meshach, and Abednego,
do not ye serve my gods, nor worship the golden image which I have set up? Now if ye be ready, that at what time ye hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and dulcimer, and all the kinds of music, ye fall down and worship the image which I have made well. But if ye worship not, ye shall be cast the same hour into the midst of the burning fiery furnace. And who that God that deliver you out of my... Sino magdi-deliver sa iyo? Ako ang makapangyarihan. Sino magdi-deliver? Sino ang Diyos na pwede mag-deliver sa iyo? Ako ang makapangyarihan. Mga kapatid, that is his mindset before. Pero yung pinakita po ni Shadrach, Meshach, and Abednego, yung totoong Diyos, na meron sila, mga kapatid, nagbago po ng mindset si Nebuchadnezzar. In verse number 28, then Nebuchadnezzar spake and said, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who hath sent his angel and delivered his servants that trusted in him, and have changed the king's word, and yielded their bodies, that they might nor serve nor worship any God except their own God. Nagbago na yung mindset. Mga kapatid, hindi natin alam kung tayo po ay mag-i-stand lang sa ating pananampalataya sa Diyos. Mga kapatid, bilang isang God's representatives, you can change others' mindset. Meron silang mindset, meron kang kasamahan na may ibang mindset, may ibang kaisipan, fix na ang kanilang kaisipan sa isang bagay, mga kapatid, that is not approved by God. Fix na ang kanilang kaisipan sa isang bagay that is against God, mga kapatid. Pero mga kapatid, magpatuloy ka lang. As God's representative, huwag ka lang magpatinag. Panindigan mo kung anong pananampalataya mo sa Diyos. And time will come in God's perfect time, mga kapatid. Kayang baguhin sila ng Panginoon. Kayang baguhin ng Panginoon ang kanilang saradong kaisipan. Kayang buksan niya ng Panginoon at paltan ng tamang kaisipan. Kahit anong sabihin, ito, mahirap na itong tao, ito, fix na talaga. Walang fix sa Panginoon. Walang matigas sa Panginoon, mga kapatid. Sabi nga, is there anything too hard for the Lord? Meron bang mahirap sa Diyos? Wala pong mahirap sa Diyos. Kung ikaw ay isang anak na meron kang pinagpipray na magulang, na kada uwi mo, sila ang kumukontra sa iyo, wag kang sumuko. Ipaglaban mo ang iyong pananampalataya. And time will come. In God's perfect time, mga kapatid, ang Diyos ay makikialam. In God's perfect time, i-encourage ka ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakakita mo sa iyong magulang na unti-unting binabago ng Diyos. Ang kagandahan po sa mga representatives po ng Panginoon na ito, hindi sila nagbago. Kahit anong mangyari, alam namin, ililigtas kami ng Panginoon, pero kung hindi man, mamamatay kaming merong totoong Diyos. Hindi namin kayang mabuhay, pero iba na ang Diyos namin. Mas okay nang mamatay kami, at least namatay kaming merong kaming totoong Diyos. Alala ko sabi ni Pastor, at least alis kayo sa simbahan na ito na alam nyo, ang inalisan nyo, totoong simbahan. Mga kapatid, itong tatlong ito, mga kapatid, makikita nyo yung kanilang dedication. And because of their dedication, mga kapatid, could you imagine? Yung isang king, na grabe na fix na yung kanyang kaisipan. Pag siya talaga ay nagbitaw ng decree, ng commandment, talagang dapat susundin mo. Grabe, fix na. Pero mga kapatid, walang mahirap sa Diyos. Is there anything too hard for the Lord? Walang mahirap. Ang mahirap, mga kapatid, ang mahirap ay nasa tao lamang. Pero kung lahat ipagkakatiwala natin sa Panginoon, kaya mapansin niyo po, ano po sabi ng verse number 28? Then Nebuchadnezzar spake and said, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who had sent his angel and delivered his servant that trusted in. Nakakita si Nebuchadnezzar ng mga servants, mga representatives ng Panginoon, na mayroong totoong pagtitiwala sa Panginoon. Nakita yan ni Nebuchadnezzar. And he cannot deny it. Hindi niya na may didinaya na mayroong totoong mga tao na totoong nilagay doon sa loob ng pugon, na totoong hindi nila pinagkaluluwa ang kanilang Diyos. They never compromise, mga kapatid.
Hindi po sila nag-compromise. They didn't compromise, mga kapatid. Kahit ano pa ang ginagawa ni Nebuchadnezzar, wala silang pakialam. At yan po ay nakita ni Nebuchadnezzar. Mga kapatid, magpatuloy ka lang. Makikita at makikita yan ng mga sinasabi mong fix na ang kaisipan. Wala, tigas na talaga. Walang matigas, mga kapatid. Mga kapatid, ikaw, yun ang paniniwala mo sa'yo dati. May iba kang mindset, di ba? But by the grace of God, gumamit ang Diyos ng kanyang mga representatives at ngayon nandito ka. Sige nga, every one of us, mga kapatid, can testify na ang Diyos ay totoong nagbabago ng kaisipan. Amen! Anong kaisipan mo dati pag Wednesday? Kung ano-anong ginagawa mo. Pero hindi ka ba nagpapasalamat sa Panginoon na ang kaisipan mo ngayon pag Wednesday, nasa church ako. Kahit umuulan, pupunta ako sa church. Kahit galing akong school, pupunta ako sa church. Kahit ako'y galing trabaho, pagsusumikapan ko na pumunta sa church, sa kadahilan ng alam ko, yan pa rin ang nais ng Diyos. That is God's design for me. That every Wednesday, ako'y nasa loob ng simbahan ng Diyos. Hindi ako nasa Google Meet. Hindi ako nasa Google Meet. Hindi yan kailanman dinisenyo ng Diyos. Nandiyan ka lang, hindi mo kayang pumunta dito. Kaya mo yan by the grace of God. Mga kapatid, wag natin paniwalain ang ating sarili. Na alam natin, hindi natin may pagkakaya. Alam natin, hindi ito ang tamang lugar pag Wednesday. Hindi ito ang tamang lugar na kung saan dapat ako masusumpungan pag Wednesday. Pero mga kapatid, salamat sa Panginoon na nagkaroon tayo ng kakaibang mindset niya. Every Wednesday, nandito ka na ngayon. Sunday, in fact, hindi, bukas, ang nasa isip po bukas, maglilingkod ka sa Panginoon. Mag-i-involve ka sa soul winning. Mag-i-involve ka sa visitation. Galing ako trabaho pero pupunta ako sa area at magba-Bible study ako. May mindset ka na pupunta ako dito bukas. After namin mag-area, pupunta kami dito. Mayroong staying alive. Could you imagine? Bakit may ganyan ka ng mindset? At excited ka pag Sabado, pag Sunday, halos hindi mo alam. Napupuno na ang buong linggo mo ng gawain ng Panginoon. Ganyan ba yung mindset mo dati? Malambot ka ba dati? Alam mo, meron ka rin katigasan eh. Pero binago ng Panginoon. Bakit? May mga taong hindi sumuko. May mga tao na kung saan, bagamat inaasar mo na dati, tinatakasan mo, dapat mapipikon na sila, pero nakikita nilang merong gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Amen! Nakikita nilang merong gagawin ng Diyos. At hindi sila tumigil. At ngayon nakikita ka nila, encouragement ka sa kanila. Amen? Mga kapatid, sabi ko nga, maganda makita natin na binabago tayo ng Panginoon. Pero bilang isang representative ng Panginoon, napakaganda makita din naman na meron ng bunga ang pagiging representative mo ng Panginoon. Tanungin natin sarili, bilang isang representative ng Panginoon, na-represent ko na ba talaga ang Diyos sa ibang tao? I-check natin yung ating mga sarili, mga kapatid. I-check natin pagdating sa ating mindset. Mga kapatid, bilang isang representative ng Panginoon, unang-una, mabago yung mindset natin. Just like Meshach, Shadrach, and Abednego, meron silang kakaibang mindset. At yung mindset nila fixed na. Fixed na yung kanilang mindset. Ano mang gawin mo, Nebuchadnezzar? Ito na. Yung kanilang fixed na mindset, nagbunga. Amen? Upang si Nebuchadnezzar, na meron na rin fixed na kaisipan, mga kapatid. Meron na rin isang fixed na kaisipan patungkol sa kanya Diyos-Diyosan ay nabago. At saan siya ngayon nananampalataya? Saan na siya ngayon tumatawag? Walang iba kundi sa Diyos ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Number 2, maikli lang po ito. Number 2, one of the impact of God's representatives, you can change others' declaration. Kanina, you can change others' mindset. And number 2, you can change others' declaration. Mga kapatid, kayang baguhin ng Diyos. Kung ikaw man ngayon ay nakakarinig ng kakaiba, pag sinabing natin declaration, to make known formally and officially. Kung meron man naririnig kang declaration mula sa iyong papa na talagang pagbasa pag hindi ka umuwi, basta pag nag-church ka, ito ka. Basta pag nagwagawa sila ng declaration na hindi mo makita ang Diyos. Amen? At against pa sa Diyos. Mga kapatid, kayang baguhin yan. Kayang baguhin yan ng Panginoon. Buksan natin ang ating Biblia in Daniel chapter number 3.
and verse number 29. Let's see. Verse number 29. Ano po ang sabi? Dito muna po tayo sa Daniel chapter 3 and verse number 10. Daniel 3:10. Ano po sabi po dito? Thou, O King, has made a decree. Anong decree po ng King? That every man that shall hear the sound of this cornet, flute, harp, sackbut, nabasa na po natin kanina, psaltery and dulcimer and all the kinds of music shall fall down and worship the golden image, and who falleth not down and worshipeth, that he should be cast into the midst of a burning fiery furnace. Therefore, okay, buksan po natin, Daniel chapter number 3 and verse number 29. Ito na po yung bagong decree niya. Therefore, I make a decree that every people, nation, language, which speak anything amiss against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego shall be cut in pieces, and their house pagbabago ng statement, ang pagbabago ng declaration, mga kapatid, ang sarap marinig. Masarap yan marinig sa isang taong kala mo naman talaga mayroong pinaninindigan. Sige lang, gawin mong challenge. Meron kang tatay na matigas ang ulo. Meron kang anak na ang tigas-tigas ng ulo. Meron kang kapatid na ang tigas-tigas ng ulo. Grabe kung makapagbigay ng statement, talagang kala mo fix na. Pero huwag kang mag-alala. Kayang baguhin niya ng Diyos. Pero dapat unang-una may makita sa'yo. Dapat makita muna sa'yo na fix ka sa pananampalataya mo. Alam niyo po, ang nakita nila kay Meshach, Shadrach, Abednego, fix sila sa kanilang pananampalataya. Hindi mo lang magalaw, hindi mo ma-shake, hindi mo matinag ang kanilang pananampalataya hanggang kamatayan ang kanilang pananampalataya. Mga kapatid, ulitin ko, hanggang kamatayan ang kanilang pananampalataya. Pero i-check natin ang ating sarili, hanggang saan yung ating pananampalataya? Baka sa pang-aasar lang ba ng ibang tao, mawawala na yung salitang pananampalataya? Sa pera lang ba na kung saan ay nahangad na mundong ito, yun na, hanggang doon lang ating pananampalataya. Position lang ba ang magtatanggal ng ating pananampalataya? Sige, ilagay kita sa position ito. Pero dapat Sunday, could you imagine? Sunday dapat, nandito ka, kailangan kita. Nasa position ka, tandaan mo. Ay, sige po. Tataas po ang sahod? Siyempre. Sige po. Hanggang doon lang ba ang ating pananampalataya? Hindi pa pinag-uusapan ng kamatayan, mga kapatid. Napakarami ng Kristiyano nagko-compromise. Hindi pa pinag-uusapan ng kamatayan, napakarami ng nagko-compromise. And yet, gusto mo, ang kasama mo sa bahay, gusto mo mabago ang kanyang deklarasyon? Gusto mo na maniwala na siya sa Diyos sa pinananampalatayaan mo? That will never happen. Unang-una na kailangan natin gawin, ipakita natin sa mga taong nakapaligid sa atin na ito ang aking pananampalataya. No matter what, anuman ang mangyari, anuman ang gawin ninyo, anuman alok ninyong gawin sa akin, hindi ako magbabago sa aking pananampalataya. Ibibigay ko pa rin ang oras ko sa Panginoon, ibibigay ko pa rin ang buhay ko sa Panginoon, ibibigay ko pa rin ang lakas ko sa Panginoon, ibibigay ko pa rin ang pera ko sa Panginoon, ibibigay ko lahat-lahat para sa Panginoon. Mga kapatid, bago nangyari ito, matindi ang nakita talaga ni Nebuchadnezzar. Matindi. Buhay ang pinag-uusapan, kaya grabe ang impact kay Nebuchadnezzar. Mga kapatid, pag nakita yan ng ibang tao, mga kapatid, bilang isang Kristiyano, hindi na natin nire-represent ang ating sarili. We are representing Christ. We are representing God. At ang Diyos dapat ang makita sa bawat isa po sa atin. For us, para maging challenge tayo sa ibang tao, God should be seen in our life. Dapat ang Diyos ang makita. Pero pag tayo pa rin ang nakikita, mga kapatid, hindi natin sila matcha-challenge. Dapat ang Diyos na makita sa atin. Alam niyo po, nakita kay Shadrach, Meshach, at Abednego, Diyos na, hindi na sila. Amen? Hindi na. Kaya, tingnan niyo, saan nagpupuri si Nebuchadnezzar? Sa kanila ba? Sa Diyos siya nagpupuri. Sa pamamagitan po ni Shadrach, Meshach, at Abednego, mga kapatid, nagpuri
nagpuri si Nebuchadnezzar sa Panginoon. Bakit? Ang nakita sa kanila ni Nebuchadnezzar, walang iba kundi ang Diyos. Hindi sila ang pinuri ng Diyos. Napansin niyo po ba yun? Nawala na po sa eksena si Meshach, Shadrach, and Abednego. Pag pinag-aralan niyo, sunod-sunod po na yung mga susunod po na verses po dyan, makikita niyo puro God na. Wala na sa eksena. Pero at least nabuksan ang isip ni Nebuchadnezzar through these God's representatives who stood for the faith. Amen. Ay mga kapatid, tumayo lang tayo, maaari. Wag natin yung i-recognize tayo ng tao. Ang pinakamaganda, sa pamamagitan ko gusto may magpupuri sa Panginoon. Amen. Napakagandang makapakinig sa isang tao na binago na ang kanyang deklarasyon. Napakagandang makapakinig sa isang tao na binago na ang kanyang mindset. Nakakatuwa pag nakakarinig tayong testimony, salamat, binago ako ng Panginoon. Salamat, dati akong ganito. Ikukwento niya. Just like Apostle Paul. Ako'y blasphemer, lahat, matindi ang kalagayan ko. Pero by the grace of God, buksan natin saglit ang ating Biblia. Let's open our Bibles in the books of Timothy, 1 Timothy po. First Timothy chapter number 1, verse number 12. And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that he counted me faithful, putting me into the ministry, who was before a blasphemer, and a persecutor, and injurious, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. And the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus. Makapakinig ka sa isang persecutor, mga kapatid. Talagang leader pa ng mga taong makakasalanan, mga kapatid. Makapakinig ka, ang sarap pakinggan. Di ba masarap makapakinig mula sa iyong tatay na dati merong ibang sinasabi sa Panginoon, against sa Panginoon, ngayon puro papuri na sa Panginoon. Di ba napakaganda makapakinig mula sa iyong katrabaho na dating lagi kang attorney, kamusta na? Mukhang talo na naman sa kaso Di ba napakaganda makapanig? Wow, amen brother. Mauna ka na, susunod ako sa church. Hindi po alam, kasama mo na magcha-church. Amen. Di ba masarap makapakinig mula sa iyong anak na dati ang tigas ang ulo ngayon. Pa, tara na, punta na tayo sa church. Masarap makapakinig sa iyong asawang lalaki na mga anak, tara na, punta na tayo sa church. Ang sarap pakinggan yan, pero hindi basta-basta mangyayari yan. Dapat talagang maipakita natin sa kanila na totoo tayong representative ng Panginoon. Hindi basta-basta, mga kapatid, masarap lang basahin itong nangyari kay Meshach, Shadrach, Abednego. Pero hindi ko lang alam kung tayong ilalagay sa kanilang kalagayan. Hindi ko lang alam. By the grace of God, naniniwala ako na ngayon, hindi naman yan ang plano sa atin ng Panginoon. Hindi niya na kailangan dalhin pa tayo, mga kapatid, sa pugon para na masubok ang ating pananampalataya. Sa pagsimba pa lang natin, sa ating paninindigan pa lang sa ating pananampalataya, mga kapatid, pwede nang subukin ng Panginoon. Amen? At pwede na tayong gamitin ng Panginoon para po sa ibang tao. Mga kapatid, napakasarap na makita that through us, mga kapatid, sa pamamagitan natin, unti-unti ang Diyos ay merong mga binabagong tao na nakapaligid po sa atin. Amen? Mga kapatid, let's all be God's representatives. Number 3, last po, you can change others' lives. You can change others' lives. Of course, babago ang mindset. Pag nabago ang mindset, yung kanyang declaration, yung kanyang statement, and even, of course, yung kanyang buhay. Tingnan po natin ano po ang nangyari po kay Nebuchadnezzar. In chapter number 4, in verse number 33. The same hour was the thing fulfilled upon Nebuchadnezzar, and he was driven from men. Ito po yung interpretation po ng kanyang dreams na kung saan ay nagkaroon na po ng fulfillment. At ano po sabi po ng Biblia? Then same hour was the thing fulfilled upon Nebuchadnezzar, and he was driven from men, and did eat grass and oxen, and his body was wet with the dew of heaven,
till his hairs were grown like eagle's feathers, and his nails like birds' claws. And verse number 34, and at the end of the days, I, Nebuchadnezzar, lifted up mine eyes unto heaven, and mine understanding returned unto me, and I blessed the name of the Most High, and I praised and honored him that liveth forever, whose dominion is an everlasting dominion. His kingdom is from generation to generation, and all the inhabitants of the earth are reputed as nothing, and he doeth according to his will in the army of heaven and among the inhabitants of the earth, and none can sway his hands or say unto him, what dost thou? Verse number 36, at the same time my reason returned unto me, and for the glory for my kingdom, mine honor and my brightness returned unto me, and my counselors and my lords sought unto me, and I was established in my kingdom, and excellent majesty was added unto me. Now I, Nebuchadnezzar, praise and extol na merong living testimony. Mga kapatid, hindi maganda nangyari sa kanya. Hindi maganda. Kung titingin niya sa isang banda, kumakain siya ng grass. Yung kuko niya, hindi naman siya pero bakit hindi naman siya eagle. Yung kanyang claws, yung kanyang kuko, could you imagine? Abay, delikado pala to. mga kapatid, pero pinakamaganda doon, nakakilala siya sa Panginoon. Amen. Nakakilala siya sa Panginoon. At ang pinopromote niya na ngayon ay ang totoong Diyos at hindi ang Diyos-Diyosan. Amen. Mga kapatid, ang sarap pag nakakita ka ng isang taong pinopromote na ang Diyos. Pagkausap mo, laging Diyos, 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 Diyos. Amen. Pagkausap mo, ang laging itinataas, Diyos, hindi ang kanyang sarili. Nakakasawa din kausap yung mga taong, alam mo, maliit na bagay pa yan. Hindi ko pa nabibigay yung the best ko. At talagang, mas magandang, bawal na kasi manuntok, di ba? Depende sa panahon. Pero mga kapatid, nakakasawa na yung mga ganon. Mga kapatid, masarap pakinggan yung mga testimony, mga statement, mga declaration, mga kapatid, na ang Diyos ang naitataas. Mga kapatid, mapansin nyo, wala na sa eksena si Meshach, Shadrach, and Abednego. Pero meron silang iniwan sa buhay ni Nebuchadnezzar. As God's representatives, meron silang iniwan sa buhay ni Nebuchadnezzar. Napansin niyo po, wala siyang pakialam kahit anong kalagayan niya. Ang kanya, nakakilala na ako sa Diyos. At ang kanyang dominion is everlasting dominion. Ang kanyang pangunguna ay everlasting. Hindi lang hanggang dito. Nakakilala siya sa isang Diyos na alam niya, mga kapatid, na hanggang langit ang dominion. Amen? Mga kapatid, bilang isang representative sa Panginoon, sa tingin natin, what is your impact as God's representatives? What is your impact? Meron bang impact? What is your impact sa iyong kaklase, sa iyong katrabaho, sa iyong family? Is there an impact na nakikita sila sa iyo? Meron ba? Meron ba silang nakikitang impact? O pag nakikita ka, parang hindi man lang nila maamoy ang Panginoon. Iba yung naamoy. Ano mga kapatid? May hindi man lang nila makita, mga kapatid, ang konting impluensya ng Panginoon. Mga kapatid, ang sabi po ng Biblia in the book of Matthew, let your light so shine before men, that they may see your what? And glorify what? Which is in what? Heaven. Mga kapatid, they can see God through us. Pwede lang makita ang Diyos. They can also glorify God sa pamamagitan po natin. Amen? As God's representatives, ang katanungan po sa atin, what is your impact? Ano ang impact mo ngayon? Bilang estudyante, bilang nanay sa iyong family, bilang tatay sa iyong family, anong impact?
Anong impact mo sa iyong family? Let's check ourselves, mga kapatid. I-check natin, evaluate natin. Oo nga, no? Hindi kasi maaari, mga kapatid, inevitable na po yan. Once na ikaw ay nag-function as God's representatives, mga kapatid, na talagang nandun ang tiwala mo sa Diyos, hindi pwedeng walang resulta. Laging mayroong produkto. Amen? Nakita natin yung process? Hindi lang hanggang process yan. Mayroong produkto. Yung kanilang process, yung kanilang matinding paninindigan. That is the process. But there is also a product. Meron din produkto. At ano po yung produkto? Kung pwede natin tanungin si Nebuchadnezzar, merong produkto, mga kapatid. Pero kung tayo isang representative ng Panginoon, and yet wala tayong makita ang produkto, mga kapatid, it's high time for us, mga kapatid, na muli, Panginoon, muli niyo po akong gamitin. Dati ginagamit ka ng Panginoon, amen? Wala kang pakialam kahit ano sinasabi ng ibang tao. Naglalakad ka dyan, napapahiya ka dyan. Bago ka umalis, naririnig ng kapitbahay, ang kataga ng iyong mga magulang, sige, umalis ka, ituloy mo yan. Huwag ka nang babalik. Sige, magsimba ka. Pagbalik mo, nasa labas na ang mga gamit mo. Naririnig dyan nila, pero wala kang pakialam, parang sarado ang isip mo at nakapokus ka sa Panginoon. At nakikita mo yung resulta. Amen? Grabing impact. Pero ngayon, mga kapatid, ngayon baka mag-pray lang sa harapan ng mga tao na hindi natin kapananampalataya, ay nahihirapan na po tayo. Eh mga kapatid, let's check. Ako ba talaga ay representatives ng Panginoon? Naniniwala ko representatives ka ng Panginoon. God can use you. Just be willing to be used by God. Maging willing lang tayo, mga kapatid. Huwag natin tuldukan ang ating kristyanong buhay. Kung binababa ka ng mundo, kung mismong sarili mo dinadaya ka na, wala na. Tanda ka na, wala na. Dati yun. Wala na, nawala ka na dyan sa church. Simba-simba ka na lang, okay na yan. Mga kapatid, hindi hanggang dyan lang ang plano ng Diyos sa iyong buhay. Pwede ka pa rin magkaroon ng impact sa ibang tao. Huwag kang papayag na pupunta ka sa church na wala kang impact. Kung ang bawat isa sa atin pupunta sa church at lahat tayo ay may impact sa bawat isa, alam nyo ba, hindi lang ang kailangan natin ma-reach ay yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Even yung mga kasama natin na meron ng ibang mindset, meron na rin ibang lumalabas sa kanilang bibig, meron na rin ibang pamumuhay, mga kapatid, pwede pa rin tayo magkaroon ng impact sa kanila. Amen? May mga kapatiran tayo dito nangangailangan ng gabay natin. Nangangailangan sila ng isang encourager. Parang hindi mo siya makausap, pero mamuhay ka lang. Encouragement ka na sa kanila. Hindi man lahat ito makikita natin, pero yung makikita kayo, itong taong to kakaiba talaga to. Kitang-kita ko ang Diyos dito. Diyan pa lang, mga kapatid, kaya nang bumago ng buhay ng tao yan. Amen? Mga kapatid, wala pong malalim sa ating pinag-aaralan, mga kapatid. Wala pong malalim po dito, pero check natin ang ating sarili, mga kapatid. Kung ano, simba ko ng simba. Teka lang, ano na bang impact ko? Ang totoong representatives ng Panginoon ay dapat merong impact sa ibang tao. Amen? At yun lamang po, tayo pong lahat ay magsitayo at tayo po ay manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos sa makapangyarihan po sa lahat, marami pong salamat sa mensahe po na aming napakinggan. At Panginoon, thank you, O God, for using me. At alam niyo po ang aking limitasyon. At still, ginamit niyo po ako, Panginoon. At kayo po mangusap sa inyo po mga anak. At ano man ang kanilang ilalapit sa inyo, O God, please guide them. Muli po, maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. If the Holy Spirit speaking to our hearts through that message, brethren, let's make business with God.
Dakilang Diyos, mapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa paggamit niyo po kay Sir RG, Panginoon. Maraming po salamat sa paggamit niyo po sa mensahero, Panginoon, na muling pinakita po sa amin kung saan po kami dapat muling lumago, Panginoon, bilang isang representative po ninyo. Panginoon, naway patuloy niyo pong ipakita at paalala po sa amin. Palagi, Panginoon, sa araw-araw namin paumuhay na wala na po kami sa ordinaryong kondisyon ng tao, Panginoon, kundi kami pinagpala niyo sa isang kalagayan na kayo po ay aming mai-represent, Panginoon, sa mundo po na ito. Salamat po, Panginoon, at kami binilang niyo sa inyong pamilya. Salamat at binilang niyo po kami sa inyong iglesia. Nawa, Panginoon, ay patuloy niyo po kami tulungan na lumago sa pagdadala namin ng inyong pong pangalan at sa pagpapamuhay ng buhay na ipinagkatiwala niyo po sa amin. Nakila po kayo, O Diyos, muli sa mensaheng pinagkaloob niyo po sa amin. Once again, we've seen your power, your greatness in our life, O God. Nakita namin po muli ang inyong pong pagmamahal sa amin pong mensaheng na natanggap sa gabi po na ito. Muli binabalik po namin lahat na papurit pasalamat po sa inyo. Ito po aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. I believe we can shout aloud.